Sama nating pag-aralan ang mga katangian ng isang Kristiyano na tumodo na sa pagsunod kay Kristo at sa paggawa ng misyon na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Ito ay hango sa libro ng mga gawa, o aklat ng mga gawa, 20, magmula 17 hanggang 36. Ito ay pinamagatan kong Todo Kristiyano sa Misyon ni Kristo. Nung pinapag-aralan ko 'to, tinanong ko ang aking sarili, ako ba ay tumodo na talaga sa ating Panginoong Hesukristo? Ako ay Kristiyano, ako ay Pilipino, ako ay Kristiyanong Pilipino. Tinodo ko na ba ang lahat ng meron ako sa misyon o sa layunin na ibinigay niya sa akin bilang isang Kristiyanong Pilipino dito sa ating bansa? At hayaan natin na 'tong pag-aaralan natin ay maging isang salamin para masagot natin yung katanungan na yun. Sana katanungan nyo rin yun sa inyong sarili. Ikaw ba ay Kristiyano? Ikaw ba ay Pilipino? Tumodo ka na ba sa layunin na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating bansa? Sige, simulan natin. Ang unang katangian na nakita ko dito sa kay Pablo, makikita natin to sa bersikulo 17 hanggang 19. Ang unang katangian, handang humarap sa anumang pagsubok at pagtatangka sa buhay. So kung tumodo ka na, handa ka ng humarap. Anumang hamon ang haharapin natin sa buhay, anumang pagtatangka, hindi mo ito aatrasan. Basahin natin. Verse 19, naglilingkod ako sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba na may luha at pagtitiis sa gitna ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Tingnan naman natin ibang sulat ni Pablo sa 2 Corinthians 4:18. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig ngunit hindi pinababayaan. Pinababagsak ngunit hindi nawawasak. Dala-dala namin sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang mahayag din sa aming katawan ang buhay ni Jesus. So kapatid, ito ang isang katangian na sana tingnan natin ang ating sarili. Handa na ba tayong harapin anuman ang pagtatangka sa ating buhay? Ang pangalawang katangian na nakita ko dito, handa siyang ipahayag ang mabuting balita sa bahay-bahay man o sa madla. Basahin natin sa verse 20, sa pagtuturo ko sa inyo, sa harap man ng madla o sa bahay-bahay, hindi ko pinakait na ihayag ang anumang bagay na kapaki-pakinabang. Ipinahayag ko sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan upang magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ang isang tumodo kay Kristo, talagang isinasabuhay niyo 'to, lifestyle ika nga, ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Ano man ang ginagawa mo sa buhay, estudyante ka man, manggagawa sa gobyerno o sa pribado, o isa kang magulang, isa kang anak, isa kang kapatid, ang isang tumodo kay Kristiyano, ang lifestyle niya ay nagbabahagi siya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, bahay-bahay man o sa publiko. So yun ang pangalawa. So ang pangatlo, makikita natin sa verses 22 to 23, ang isang Kristiyano na tumodo na talaga sa ating Panginoong Kristo, ang buhay niya ay bilanggo o pinangungunahan ng banal na Espiritu. Basahin natin, verse 22, at ngayon, bilang isang bilanggo ng Espiritu, patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging alam ko, sa bawat lungsod, ang banal na Espiritu ang nagpapahayag sa akin ng mga tanikala at kapighatian ang naghihintay sa akin. So ang isang Kristiyano na talagang ibinigay niya na lahat sa ating Panginoong Jesucristo, ang buhay niya, ito ay kontrolado ng banal na Espiritu.
Unang-una, ang kapangyarihan natin na magpahayag ng ebanghelyo ay manggagaling din 'to sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu katulad ng naisulat din sa mga gawa, ah, 1, verse 8. Sa halip tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. So, kung ikaw ay tumodo na, tanong natin sa sarili natin, tayo ba ay kontrolado, ang buhay ba natin ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu? Ang pangapat, mas pinapahalagahan si Kristo at ang mabuting balita kaysa sa sariling buhay. Ito ay makikita natin sa verse 24. So ang isang tumodo kay Kristo, ito katulad ni Pablo, basahin natin, subalit hindi ko itinuturing na mahalaga ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus, ang magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Alin ba ang mas mahalaga sa buhay natin? Ang ating Panginoong Jesucristo at ang ebanghelyo niya? O mas mahalaga ang buhay natin, ang ating trabaho, ang ating kabuhayan, ang ating pamilya, ang ating mga pangarap sa buhay? Ito, si Pablo, pinakita niya yung buhay niya na talagang tumodo siya. Na sinabi nga dito, mas tinuturing niya mas mahalaga ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at si Kristo kaysa sa sarili niyang buhay. Number 5, so ikalima. Ito naman pinagsama-sama ko na magmula sa verses 25 hanggang 36. Ang isang tumodo kay Kristo, may pagmamahalan sa isa't isa at kalakip ng pagmamahalan na ito ay ang pag-iingat sa bawat isa, pagbabantay sa isa't isa, pagtutulungan at bigayan at panalanginan sa isa't isa. Basahin natin. At ngayoy, sa verse 25, nalalaman kong hindi na ninyo ako makikita pangmuli. Kayong lahat na aking napuntahan at napangaralan tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito'y sinasabi ko sa inyong, hindi ko na sasagutin pa ang buhay ng sino man sa inyo. Verse 27, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat itinalaga kayo ng banal na Espiritu ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa kanyang sariling dugo. Verse 31, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyo, may pagluhang nagbigay ako sa inyo ng babala araw at gabi sa loob ng 3 taon. Verse 35, laktawan natin, ipinakita ko sa inyo ng pagkakataon na sa pamamagitan ng ganitong pagsisikap ay dapat ninyong tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkatapos niyang magsalita, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nilang lahat. Nag-iyakan silang lahat, niyakap at hinagkan si Pablo. So dito, ang katangian ng isang tumodo sa ating Panginoong Jesucristo sa pagsunod sa kanyang misyon na ibinigay sa atin, nandoon ang pagmamahalan. No? Ulitin ko, kalakip nito ang pag-iingat sa bawat isa, pagbabantay sa bawat isa, pagtutulungan at pagbibigayan at panalanginan sa isa't isa. So sana itong mga katangian ng isang Kristyano na tumodo na sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo ay maging salamin sa atin. At tignan natin, dito ba tayo Kristiyano, tayo Pilipino, tumodo na ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa misyon, sa layunin na ibinigay niya dito sa ating bansa. Sa pagtatapos, hayaan yung basahin ko uli o banggitin ko uli yung 5 katangian ng isang Kristiyano na tumodo sa ating Panginoong Jesucristo.
Una, handa siyang humarap sa anumang pagsubok at pagtatangka sa buhay. Pangalawa, handa siyang ipahayag ang mabuting balita sa bahay-bahay man o sa madla. Pangatlo, ang buhay niya ay bilanggo o pinangungunahan ng banal na espiritu. Pang-apat, mas pinapahalagahan si Kristo at ang mabuting balita kaysa sa sariling buhay. At ang panglima, may pagmamahalan sa isa't isa. Ang kalakip nito, ang pag-iingat, pagbabantay, pagtutulungan, pagbibigayan, at pagpapanalanginan sa isa't isa. Ito ang mga katangian ng isang Kristiyano tumodo sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo hango sa buhay ni Apostol Pablo. Naway maging salamin ito sa atin, tayong mga Pilipino, tayong mga Kristiyanong Pilipino. Ngayong papanalangin natin ang ating bansa. No? Tingnan natin ang ating sarili. At dalangin ko na bawat isa sa ating tayong mga Kristiyanong Pilipino tumodo na sa pagsunod sa misyon na ibinigay ng ating Panginoong Kristo para sa ating bansa. Samahan niyo ko at ang pangkat ng Christians for Nation Building sa panalangin para sa ating bansa. Yes, God, we thank you, God, for forgiving us sa mga kasalanan ko na, sa mga nagawa ang mga Pilipino, Father God. And Lord, we acknowledge, Father Pami. The sins, Father God, are forgiven. And Lord, this time, Father God, on behalf of the Filipino people, we ask for forgiveness. And Lord, we thank you, O God, that you are forgiving us. Lord, this time, Father God, we praise you, Father God, that we can come before you, before the throne of grace, to ask, to seek, Father God, your mercy, your grace, O Lord God. Lord, we praise you, O God, that you are a forgiving God. We praise you that you are the God who sees. You are sovereign, O God. You are holy, O God, despite, Father God, sa mga nararanasan, Father God, ng Pilipinas, Father. That you are in control, Lord God. Maraming salamat, God, yes, that you are our Abba, Father, na nakikita mo po ang bawat Pilipino, Father God. And we praise you, Father, that you are with us, Father. That you are, Lord Jesus, you are interceding for us. Lord, we praise you, Father God. We magnify you. We adore you, Father God, this time of prayer, Father God, for God. Use, Father God, for the national transformation. Lord, apart from you, we cannot do anything else. And this time, Lord, we pray, Father, for the national peace and unity of the Philippines, Father God. Lord, we pray, Father God, for the peace na ikaw po yung nagbibigay. Hindi po sa mundo, Father God. And so, Lord, we pray, Father God, for our leaders, Father God, na makita po nila, Father God, ang fear of God, that they may, Father God, fear your name, O God, that they may be able, Father God, to promote, Father God, peace, unity in our country, Father God, from the national up down to the barangay, Father. Lord, maraming salamat that you are uniting us with your love. And so, Lord, help us, Father. Help our leaders, Father God, know your love, to experience your love, that this love, Father God, will overflow, Father God, para maranasan ng bawat Filipino, Father God, ang kapayapaan, Father God, ang unity, Father God. Lord, we lift up, Father God, ang national security policy, Father God, ng Pilipinas. Lord, we pray, Father God, that you intervene, Father. We pray, Father God, that you intervene na ikaw po, Father God, ang manguna, Father God, sa mga leaders. Lord, we pray for wisdom, Father God, sa mga leaders, Father God. We pray, Father God, for your understanding, Father God. We pray, Father God, that whatever man the distraction of the enemy, whatever man po temptation, Father God, Lord, give them strength, Father God, to flee from it, Father God. Maraming salamat, God, that you are transforming our nation, Father God, to have unity, Father. Maraming salamat po. Ito bang aming panalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, we continue to lift up, Father God, ang leadership development and integrity ng ating bayan. Lord, we ask for your guidance in raising up leaders, Father God, with integrity, wisdom, and a heart to serve the people, Father God. Alam po namin, Father God, that you have placed them in the positions where they are for a purpose, Father God. And we continue na rin po to pray for the next generation, that you will equip them with qualities they need to lead with righteousness,
with honor, Father God, and compassion. May they lead not for their personal gain, but for the welfare of all Filipinos. We pray, Lord, that you will help us to live out our Filipino identities as children of God through Jesus Christ, your Son, as men and women created in the image and likeness of God, as followers of Christ, Panginoon, and members of His body, as responsible and productive Christian Filipino citizens, O Lord. We also pray that you will help us to harness our Christian faith na i-foster po namin ang love for our country and to contribute, Father God, to the nation and building our nation. Help us to live out our Christian values na rin po, Panginoon, that the fear of the Lord, good stewards of our inheritance, itong Philippines, Father God, acts of giving, and bearer of good news po, Panginoon. For all of these things, we lift to you. In Jesus' name, Amen. Let's pray for youth's empowerment and wisdom. Father, we pray for the youth of the Philippines to know our identity as children of God, follower of Christ, persons created in God's image, and as Christian Filipino. We pray that every youth should use whatever we have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. We pray, Panginoon, na no one despises us for we are youth, but let us be an example in everything we do. Equip us with wisdom to make godly decisions, the strength to stand against temptations, and courage to pursue our dreams. May we rise as leaders who will contribute positively to the nation's future, and may our hearts be filled with compassion for those in need. Help us, O God, in the mighty name of Jesus. Amen. We now pray for educational transformation. Lord, help us to attain an education system that will develop our citizens to passionately love our country, and whose values and competencies enable us to realize our full potential and contribute meaningfully to building the nation. Lord, help us to attain a higher education system that is equitable and producing locally responsive, innovative, and globally competitive graduates and lifelong learners. Lord, help us to sustain a quality-assured and inclusive technical education and skills development and certification system. We also pray that you help our private sector in their initiative to support key and systemic education reforms through innovative interventions and policy research, and help us to attain an education system that will enable every Filipino to lead productive and meaningful lives and to contribute to national development. Lord, help us to make every Filipino home as the first school in building the character and developing the moral and spiritual fiber of our citizens. Lord, we pray for a transformative educational system in the Philippines, one that empowers the youth with knowledge, skills, and character to live effectively. May educators inspire students to think critically and ethically and pursue excellence in all they do. Bless the nation's school, universities, and institutions with resources and opportunities for growth. Now let us pray for the strengthening of Filipino values. Help us, Lord, to fear you, O God, and obey your commandments. Help us, O God, to strengthen our values through your word, the sword of the Spirit. Father, we pray that the Filipino values of bayanihan, respect for elders, love for family, and hospitality will be restored and strengthened. Lord, help the youth to recognize the importance of these values and use them to create a more caring and supportive society. And may these values guide the nation towards a brighter future. Lord, we ask all these things in your most precious name. Amen. Now let's pray for economic prosperity and social justice. Father in heaven, into your hands we commit to you the Philippines. Tulungan mo kami, Panginoon, na makamit by 2040 ang masagana, predominantly middle-class society na wala nang maghihirap na mga tao. Our people will enjoy long and healthy lives.
are smart and innovative, and we live in a high-trust society. Ito ang ambisyon namin sa 2040. Tulungan mo kami, Panginoon, to reinvigorate job creation and accelerate poverty reduction by steering our economy back to its high growth trajectory and effect economic and social transformation for a prosperous, inclusive, and resilient society. Help us, O God, professing believers, not to become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. And as we have opportunity for us to do good to all people, especially to those who belong to the family of believers, we pray that none among us in every Filipino family is hungry and living below the poverty line. Panginoon, hiningin namin ang aming dasal that you are blessing the Philippine economy. We pray for opportunities to create jobs, reduce poverty, and promote fair distribution of resources. May the government, businesses, and individuals work together to build a sustainable and just economy. Lord, we ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Now let's continue to pray as we pray for a transformational spiritual awakening for the nation. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth, here in the Philippines, O God, as it is in heaven. God, strengthen us. Strengthen us, O God, to build a Filipino nation that is pleasing to you and a blessing to the world. O Heavenly Father, we pray for a spiritual awakening in our nation. And may all Filipinos, lahat kami, Panginoon Diyos, and especially the youth, to encounter your love and truth and be transformed by your Holy Spirit. Yes, Lord, raise up young people who will be ambassadors of change, promoting godly values and helping lead the nation toward righteousness. Oh Father, bring revival to the land and let the light of your presence shine brightly in every corner of this nation. Salamat po, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. And now as we close our time in prayer, Father God, we thank you for this wonderful time of having the privilege to lead the prayer for today. God, we are hopeful, even as we continue, Lord, to believe and declare that our nation is under your sovereignty. Healing is upon our land. We believe, O God, that in your perfect time we will reap the harvest as you have promised to us. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat sa pagsama nyo sa panalangin at kahit namin kayo na patuloy na sumama tuwing umaga alas 6 sa Facebook page ng ating PCEC at sa gabi naman alas 8 sa DCAS 702. Kayatin nyo rin ang inyong pamilya, ang inyong mga oikos na sumama dito sa ating panalanginan para sa ating bansa. At kunan nyo rin ang mga litrato, padala nyo to sa Facebook para makita nila ang participation namin. At syempre, hindi dito nagtatapos to. Kahit natapos yung 40 days na prayer natin para sa ating bansa, ay patuloy tayong manalangin hanggang makamit natin, bigay ng Diyos sa atin yung hinihiling natin para sa paghilom ng bansang Pilipinas. God bless us all. Dinggin mo